Pilipinas, updated ka na ba? Kris Aquino, bet putulin ang komunikasyon kay Mark Leviste. Habang marami pang umaasang tumibay pa ng lalo ang kanilang relasyon na long distance, ay saka naman gustong putulin ni Kris Aquino ang communication lines nila ni Batangas Vice Governor Mark Leviste. Ito'y ayon sa post ni Kris sa kanyang Instagram stories nitong unang araw ng September. Ibinahagi ni Kris ang screenshots ng tatlo niyang mensahe kay Mark. My truth, ang caption ni Kris sa kanyang unang message. Doon ay tinanong ni Kris kung hindi raw ba napapagod si Mark sa kakapadala ng mga messages sa kanyang gayon 2.5 linggo niyang hindi nirereplyan ng mga ito. Diretsong inamin ni Kris na hindi raw niya kailangang malaman ang mga ganap sa buhay ni Mark the same way that she no longer feels the need to keep Mark informed what's happening to her. Sa ikalawang screenshot, nilinaw ni Kris na walang nag-impluwensya sa kanya sa gusto niyang mangyari. It's just that I have fallen back to the pattern of reading books every 2 to 3 days. The NYT and the magazines I like. Maging ang hirap daw that she has to endure dulot sa kanyang sakit ay nakasanayan na rin daw niya. Sa ikatlong screenshot, nilakipan ito ni Kris ng The End. Doon ay sinabi niyang nagpapasalamat si Kris sa pagpapadala ni Mark ng mga mensahe pero nais raw niyang maging polite sa pagsasabing mas makakabuting tigilan na ito. Napakahirap daw kasi ang kanilang kalagayan, si Kris sa Amerika at sa Pilipinas naman si Mark. It has always been her prayer to have serenity and peace. This is what happens. People grow apart. Pagtutukoy sa kanilang long-distance relationship. May screenshot sana ng reply ni Kris, ngunit putol ito o hindi na natapos. Matatandaan nitong June nang isa publiko ni na Mark at Kris ang kanilang relasyon. A month later ay nakikipag-break na si Kris kay Mark. Even then, nakailang balik na rin si Mark sa Amerika para dalawin si Kris. Maging ang dalawang anak ni Mark na sina Ariel at C2 ay kasama roon ni Kris para asikasuhin ito. Tinawag pa ni Mark ang mga anak as well as Kris' sons Joshua and Bimby as my Queen's crew. Ayaw na kay Mark Leviste, Kris Aquino, tagos hanggang buto ang sakit. Nakikiusap si Kris Aquino na tantanan na siya ni Vice Governor Mark Leviste. Pinost nga ni Kris sa Instagram story ang mensahe niya kay Mark na tigilan na siya ito at suko na siya sa long-distance relationship. It took me 2.5 weeks to feel that I no longer really feel the need to keep communication lines open with you. Whatever is going on in my life or in yours, parang nawala na ang desire for me to know what's happening with you or for me to keep you informed, sabi ni Kris. Ang pagpapagamot at pagbabasa ng libro ang kinakaabalahan ni Kris. I want to remain polite, but this is really what happens when we are so far from each other. People really do grow apart. Thank you for keeping in touch, but I'd really prefer if you don't. It's really a lot more peaceful now. And that's always been my prayer, serenity and peace. The End. Anyway, sa open letter rin ni Kris kay Mark, sinabi niya na ang kondisyon niya ngayon. Is it asking too much when I ask for our relationship to stay private? Mahirap ang pinagdadaanan ko. I don't wish this on anybody. It's 11 p.m. here, Thursday night. Tuesday afternoon, my dosage of methotrexate, my chemotherapy medication, being used as an immunosuppressant to help treat my 3 life-threatening autoimmune disorders, was increased. I barely slept since then because sobrang sakit ng buong katawan hanggang buto na mismo. I try not to cry in front of Kuya and Bim, but I couldn't stop my tears. Ang problema, nagising ako sa katotohanan na kung talagang minahal ako at alam na sumuko ako sa LDR, bakit hindi kinayang ibigay kung katahimikan na kailangan ko for my emotional wellness, lessen anxiety, and my chance for a peaceful journey, sabi ni Kris. Pilipinas, updated ka na ba? Kris Aquino, bet putulin ang komunikasyon kay Mark Leviste.
Habang marami pang umaasang tumibay pa ng lalo ang kanilang relasyon na long distance, ay saka naman gustong putulin ni Kris Aquino ang communication lines nila ni Batangas Vice Governor Mark Leviste. Ito'y ayon sa post ni Kris sa kanyang Instagram stories nitong unang araw ng September. Ibinahagi ni Kris ang screenshots ng tatlo niyang mensahe kay Mark. My truth, ang caption ni Kris sa kanyang unang message. Doon ay tinanong ni Kris kung hindi raw ba napapagod si Mark sa kakapadala ng mga messages sa kanyang gayon 2.5 linggo niyang hindi nirereplyan ng mga ito. Diretsong inamin ni Kris na hindi raw niya kailangang malaman ng mga ganap sa buhay ni Mark the same way that she no longer feels the need to keep Mark informed what's happening to her. Sa ikalawang screenshot, nilinaw ni Kris na walang nag-impluwensya sa kanya sa gusto niyang mangyari. It's just that I have fallen back to the pattern of reading books every 2 to 3 days. The NYT and the magazines I like. Maging ang hirap daw that she has to endure dulot sa kanyang sakit ay nakasanayan na rin daw niya. Sa ikatlong screenshot, nilakipan ito ni Kris ng The End. Doon ay sinabi niyang nagpapasalamat si Kris sa pagpapadala ni Mark ng mga mensahe pero nais raw niyang maging polite sa pagsasabing mas makakabuting tigilan na ito. Napakahirap daw kasi ang kanilang kalagayan, si Kris sa Amerika at sa Pilipinas naman si Mark. It has always been her prayer to have serenity and peace. This is what happens. People grow apart. Pagtutukoy sa kanilang long-distance relationship. May screenshot sana ng reply ni Kris, ngunit putol ito o hindi na natapos. Matatandaan nitong June nang isa publiko ni na Mark at Kris ang kanilang relasyon. A month later ay nakikipag-break na si Kris kay Mark. Even then, nakailang balik na rin si Mark sa Amerika para dalawin si Kris. Maging ang dalawang anak ni Mark na sina Ariel at C2 ay kasama roon ni Kris para asikasuhin ito. Tinawag pa ni Mark ang mga anak as well as Kris' sons Joshua and Bimby as my Queen's crew. Ayaw na kay Mark Leviste, Kris Aquino, tagos hanggang buto ang sakit. Nakikiusap si Kris Aquino na tantanan na siya ni Vice Governor Mark Leviste. Pinost nga ni Kris sa Instagram story ang mensahe niya kay Mark na tigilan na siya ito at suko na siya sa long-distance relationship. It took me 2.5 weeks to feel that I no longer really feel the need to keep communication lines open with you. Whatever is going on in my life or in yours, parang nawala na ang desire for me to know what's happening with you or for me to keep you informed, sabi ni Kris. Ang pagpapagamot at pagbabasa ng libro ang kinakaabalahan ni Kris. I want to remain polite, but this is really what happens when we are so far from each other. People really do grow apart. Thank you for keeping in touch, but I'd really prefer if you don't. It's really a lot more peaceful now, and that's always been my prayer, serenity and peace. The end. Anyway, sa open letter rin ni Kris kay Mark, sinabi niya na ang kondisyon niya ngayon. Is it asking too much when I ask for our relationship to stay private? Mahirap ang pinagdadaanan ko. I don't wish this on anybody. It's 11 p.m. here, Thursday night. Tuesday afternoon, my dosage of methotrexate, my chemotherapy medication, being used as an immunosuppressant to help treat my 3 life-threatening autoimmune disorders, was increased. I barely slept since then because sobrang sakit ng buong katawan hanggang buto na mismo. I try not to cry in front of Kuya and Bim, but I couldn't stop my tears. Ang problema, nagising ako sa katotohanan na kung talagang minahal ako, at alam na sumuko ako sa LDR, bakit hindi kinayang ibigay kung katahimikan na kailangan ko for my emotional wellness, lessen anxiety, and my chance for a peaceful journey, sabi ni Kris.